At gayon na nga nang tanungin nitong si Encred itong si Jackson patungkol kung paano ang gagawin nito kapag may umatake sa likod nito. Sumagot itong si Jackson na unang-una kailangan daw ni Encred ng likod sa mata nito at nagtaka naman itong si Encred sa sagot nito. Tinanong nito kung anong ibig sabihin nito sa pagkakaroon ng mata sa likod nito at sumagot ito na tila perpekto lang ang dating tinanong ni Jackson kung nakikita ba nito ang wagon. At napatanong ito kung nasaan yung tinutukoy nito sumagot naman si Jackson na nasa likod ng mga tent. Hinanap nga ni Encred ang wagon na iyon at nakita niya nang nasa likod ng tent iyon pero malayo ito napatanong itong si Encred kung paano niya iyon nakita ang karwaheng iyon sobrang layo daw noon hindi daw kaya may mata talaga sa likod itong si Jackson. Bigla namang umimik itong si Jackson at sinabing ang karwaheng iyon ay matutumba tingnan daw nito at maghintay. At bigla namang natamba nga ang karwaheng iyon base sa sinabi ni Jackson hindi man lang mata sa likod ang meron ito kundi kaya din pala nitong malaman ang hinaharap. Napabirong sabi naman itong si Encred kung propeta ba daw itong si Jackson sinabi naman ni Jackson na dahil lang iyon kasi naglalaan ng oras itong si Jackson sa babaryan na iyon kaya niya nalaman at sinabi naman ni Encred na wag na daw itong magbiro. Tinanong naman ni Encred ng seryoso kung paano ba talaga nalaman ni Jackson na matutamba iyon sumagot naman si Jackson na dahil lang daw iyon sa tunog. Narinig niya daw na may maling tunog na patunay na malapit nang masira ang gulong ng karwahe kaya niya nalaman na masisira. Kaya kung naririnig daw ni Encred ang lahat ng nasa paligid niya malalaman daw nito kung ano ang sunod na mangyayari. Sa isip ni Encred paano nito narinig ang karwahe na siya mismo ay hindi niya ito narinig dahil sa layo nito. Sinabi ni Jackson na sa madaling salita hindi na daw kailangang makita ni Encred ang mga bagay-bagay para lang maramdaman nito kaya pwede itong mag-ensayo na makinig sa paligid nito palakasin nito ang pakiramdam at patalasin nito ang pandinig. Nagbiro pa itong si Encred pero maganda daw ang eksplanasyon nitong si Jackson sinabi nito na mahirap at minsanan lang at tamad daw dati itong sumagot sa kanya at sumagot naman si Jackson na tamad naman daw talaga siya. Pero mas maganda na daw na gawin yun kesa naman sa nasa paahan niya lang itong si Encred at tinuturaan pa. Pero ngayon daw kasi ay parang hindi daw kailanman susuko itong si Encred ang kanilang squad commander. Kaya't dumating na ang gabi dito na nais ni Encred bukan ang panguna niyang paggamit sa itinuro sa kanya ni Jackson. Ngayon nahaharap na siya sa pang-alwal niyang pader na tinatawag na Faceless Death. Mabubuhay itong Encred kung mararamdaman nito ang pagdating ng Faceless Death na iyon. Naririnig ni Encred ang pagyabag ng mga patrol sa labas at ang mga apoy na nagliliyab sa labas ngunit hindi niya marinig ang paparating na kalaban. Dumating na ang kalaban ngunit hindi pa rin naramdaman yun hindi pa rin niya alam na nasa harap na niya ang kanyang hinihintay. Habang nakapikit na naghihintay itong si Encred sa kalaban na paparating bigla namang may karayong na tumusok sa leeg nito na dahil anang namatay muli ito. Nagising muli si Encred, syempre hindi siya nag-expect pa na mabubuhay ito dahil nabigo itong maramdaman ang pagdating ng kalaban sa unang subok nito. Hindi pa man daw nakakaapak ng isang hakbang itong si Encred pero ang katawan nito ay naaalala ang lahat ng pangyayari. Sa pagtuklas at pag-aaral ng The Heart of the Beast at ang The Stab naalala niya lahat kung paano gawin pero kailangan niya panghasain ang mga ito. Kaya nagbalik muli itong si Encred kay Jackson at nagtanong pa ng iba pang impormasyon patungkol sa The Stab Technique sinabi ni Jackson na kaya daw nito makakuha ng iba't ibang impormasyon gamit lamang ang pakikinig masasabi daw niyo ang lokasyon base sa lakas at direksyon ng tunog. At once na mapakinggan at maramdaman ni Encred ang mga bagay-bagay sa malayo ang mga tenga nito ang magiging pangalawang mata sa kanyang katawan. Gumawa ng tunog gamit ang daliri itong si Jackson at inexplain nito kung gaano ito kakonektado sa isang bilog na alon na kung saan nanggagaling ang tunog malalaman mo kung saang direksyon ito kahit pa na walang tunog posible pa rin iyon. Sa tunog ng libo-libong mga tunog na naalon sa paligid ay kailangan mo lang mag-focus sa isang alon. Habang naglalakad-lakad itong si Encred tinatry niya ang sinabi sa kanya ni Jackson sa dami ng tunog kailangan lang niyang mag-focus sa isang tunog at sa dami ng ingay sa paligid doon na niya naisip ang gawin ito. Nakapikit na nag-insayo at inaalis ang ibang tanong at kinikilala ang mga bagay gamit lamang ang tunog. Ang mga ingay ng hampas ng mga watawat ay madaling matuklas na isa itong watawat ngunit mahirap bilangin ang mga ito gamit lamang ang pakikinig. Ang mga yabag na mahirap alamin kung kaliwa o kanang paa ang inaapak sa lupa at kung ilang tao ang mga gumagawa ng tunog na ito.
Ginagawa ni Incred ang lahat para paghiwa-hiwalayin ang mga tunog na ito at para rin makapag-focus lamang siya sa isang tunog kahit na madami ang gumagawa ng ingay sa paligid. Biglang may tumawag kay Incred sa pangalang NC. Tinanong ng lalaking puting buhok kung anong klaseng pag-insayo ang ginagawa nitong Incred. Napatanong naman itong si Incred kung bakit NC ang tawag sa kanya ng lalaking puti. At sinabi naman nito na ang pangalan daw kasi nito ay Incred kaya NC ang tawag nito, pero nagtanong naman ito kung ayos lang ba daw sa kanya. Sinabi naman ni Incred na wala na itong magagawa kung ayun daw ang gusto niyang itawag sa kanya. Sinabi naman ni Incred na mantingang nakaupo at nakapikit lamang ito, mukha ba daw itong nag-insayo. Sinabi naman ni lalaking puting buhok na hindi naman daw si Incred isang tanggang nagsisayang lamang ng oras para yumupo. Dumating ang gabi na walang panibago, hindi pa rin magawa ni Incred na maramdam o mapakinggan ang galaw ng mga assassin na ito. Patuloy pa rin ang siklo ng kanyang araw sa gabi ay mamatay na naman siya, walang bago patulog pa rin itong nabibigo. Hanggang sa umabot na ng 34 na araw wala pa rin siyang naririnig na yabag ng mga assassin na ito, patuloy lang ang pagkabaigaw nito sa kanyang mga plano. Ngunit hindi yun naging kay Incred para ito'y sumuko, patuloy pa rin ito sa pag-ensayo niya sa pakikinig at pagpapatalas ng kanyang pandinig. Kasi para sa kanya hindi niya kailangan ng anumang experience para lamang malagpadan ang pagsubok sa panibagong pader na ito. Kahit na ang mga dayos o diyosa o kaya mga realisasyon ay hindi niya kakailanganin pa para lamang magkaroon ng pag-asang malutasan niya ito nang walang ginagawa. At sa kanya ay kailangan niya lang daw gawin ang mga bagay na dapat niyang gawin kahit siya'y natatalo at nabibigo. Hanggang sa dumating muli ang oras na siya'y ginulo ni Krang, ngunit iba na ang nagaganap ngayon. Napamulat na itong si Incred nang mamataan niyang papalapit si Krang sa kanya. Sinabi ni Krang na nagulat daw ito na kahit na binigulan na nito at hindi gumawa ng ingay ay napansin pa rin daw yun ni Incred. Napatanong na lang ito kung paano daw nalaman ni Incred na naruroon si Krang sa harap niya. At mukha namang nalutas agad ni Krang ang gumugulo sa isip niya. Nakita niya kasing nakapikit itong si Gruhorn na nakaupo, so iniisip nito na baka nag-insayo itong palakasin ang pakiramdam nito sa paligid ikan ni Krang. Sinabi rin ulit ni Krang na si Incred ang lalaking hindi nagsisayang ng oras at magmukhang tanggang nakaupo laman, at ikinagulat naman yun ni Incred na mukhang may na-realize dito sa sarili. Dumating na ang gabi at eto na nang aatake na muli ang assassin para saksakin ang leeg ni Incred, ay bigla namang naitabingi ni Incred ang ulo niya at naiwasan niya ang pag-ataking yun sa tamang oras lamang. Mukhang nagawa na niya ang kanyang matagal na iniensayo. Nakakapagtaka bakit gusto ng mga kalaban dito na patayin si Incred sa leeg. Kaya nang dahil dun pagkailag ni Incred sa kamatayan ay agad namang nakapaghanap ng momentum itong si Incred para makaatake pabalik. Natamba sa harap ni Incred ang Faceless Death na assassin na ito dahil sa atake ni Incred na hindi siguro inaasahan ng assassin yun, at nang handa na nitong patayin ng assassin, sinabi ni Gruhorn na hindi ito Faceless Death dahil siya na ang mamamatay ngayon gabi. Kitang-kita sa mukha ng assassin na ito ang takot sa presensya ni Incred at kung paano ito agad nakalaban.